Hi guys! Hello mga believers! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makakuha mo na. Believers, this is your mentor, Billy De La Fuente, and andito tayo ngayon sa vlog natin at meron na naman tayong magandang vlog na ibibigay sa inyo ngayon kasi magaling yung ating i-guess ngayon, okay? Ting, 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 ting. Okay? No other than, okay, Coach Marlon Lazo. Yay! Yay! Ting, ting, ting. O, yan. Tradisyon yan para pagkakataon mo na mag-ting-ting-ting ka na. Yes! Alright. Okay. So, for tonight's vlog natin, okay, si Coach Marlon, yung ating featured story, okay, alamin natin yung buhay niya from dating nagtatrabaho sa farm, nagbubuhat ng uling, guys. Take note, uling. Okay, tapos ngayon, kita nyo naman, di ba? Negosyante. Okay? So, Marlon, pwede ba magpakilala ka kung ano yung storya mo behind yung success na meron ka ngayon? Paano ka nag-start? Yes, pero syempre, thank you Mentor Billy for inviting me tonight dito sa vlog. Actually, ito talaga isa sa pinaka-gusto ko na ma-feature sa vlog ni Mentor Billy, diba? Pero, para sa mga first time ako makilala, again, ako naman ay Marlon Lazo. And isa ako sa mga mini-mentor ni Mentor Billy. Pero, again, katulad ng sabi ni Mentor Billy kanina, I grew up talaga sa Quezon Province. And syempre, since taga Quezon, ang work ko talaga doon is more about farming. So, tama yung sabi ni Mentor Billy kanina. Dati, nagbubuhat kami ng uling. Guys, imagine nyo. Ang binubuhat ko noon, mga 3 sakong uling. Tapos, ang nalalakad namin noon, mga 6 kilometers back and forth. Oh! Diba? Tapos, Mentor Billy, nung time na yon, ang bayad lang sa amin, 15 pesos per sack. 15 pesos per sack. So, sa isang araw, nakakailang balik ka? 3 balik Mentor yon, full day. Simula morning hanggang hapon. Oo. So, magkano yung kinikita mo? Sa mga, kung 45, mga 130, mga 145 Mentor yan. Sa 135. Ilan taon ka nito? Ano Mentor, nag-start ako ng ganun, elementary eh. Elementary, high school hanggang college Mentor, ginagawa ko siya. Wow, na nagbubuhat kami ng mga uling. Actually Mentor, madami. Uling, kopra, palay, as in, name it. Nabuhat ko talaga yun nung nasa Quezon Province pa ako. Wait lang, so nakapag-college ka naman? Yes, Mentor, nagka-college. Nakapag-college naman ako, Mentor. Nakapagtapos? Mentor, nakapagtapos naman. Anong course tinapos mo? Tinapos ko, Mentor, sa PUP sa Quezon is Business Entrep. So, more on business din talaga, Mentor. So, talagang linya mo talaga, ano? Actually, Mentor, nung time kasi nun, wala akong choice. Kasi yung ang course sa amin, 2 lang. Edu, tapos Entrep. Sabi ko, ayoko naman magturo eh. Yung pala, nung nag-entrep ako, magtuturo din. Diba? Kasi nagpe-present kami sa harapan, ganyan. So sabi ko, sige, nasimulan ko din naman. I mean, tapusin ko na din. So, actually, yung course nga na tinapos natin, diba, kadalasan iba yung nagiging trabaho natin, diba, o negosyo, o career. Diba? Kayo ba guys, mag-comment nga kayo down below kung na-apply nyo ba yung course na tinapos nyo. Pero syempre para sa akin, no, importante pa rin na matapos natin yung college degree natin kasi yan ang mga regalo natin sa magulang natin, diba? Tapos syempre, wala naman, ayun ko meron ba, bibihira naman yung estudyante talagang pumasok para mag-aral. Ikaw, ganun ba ikaw? Mentor, ako, aral talaga ako. Yun. Exact opposite! Siya nag-aaral, ako yung pasaway. Pero most of the time, Mentor, nag-aral ako, nagbibenta din ako ng kung ano-ano. Talaga? So, ma-sideline ka pala talaga. Ano yung mga binenta mo nung college ka? Nung college ako, Mentor, nag-start ako magbenta ng mani. Mani? Okay. Yung pritong mani na may balat, tapos pritong mani na walang balat. Sino nagluluto? Ako, Mentor, ako pa din, nagluluto nun. Ikaw? Saan mo pinipitas? Kasi, Mentor, ang nangyari nun, yung kaibigan... Baka sa kapitbahay mo. Yung kaibigan ko kasi, Mentor, meron siyang lola na nagbebenta ng mani. Okay. Natikman ko yung niluto niya. Sabi ko, parang gusto ko din magluto ng ganito. Tapos, Mentor, nung una nun, yung niluto ko pa nasunog. As in, nung unang try, Mentor, nasunog kasi ang pagluto pala nun, yung mani, dapat, ano muna, parang pipratin mo muna yung mani, tapos saka mo lalagyan ng asin kapag na
kuha mo na. Okay. Yung sa akin, sinabay ko yung asin dun sa pagluluto. Diba yun yung traditional eh? Wala akong alam sa pagluto. So, kaya mentor nung time na yon nasunog siya. Pero nabenta ko pa din. Okay. Dinamihan ko lang yung takal. Okay. Oh, okay. So, after nung, syempre, from, yun nga, di ba, nag-graduate ka, and then, ano yung unang mga naging trabaho? Pagka-graduate ko mentor sa Quezon, pumunta ako ng Manila. Oh, yun pala yun. Di ba, doon ako from Quezon Province, paano ka napadpad dito? Ang nangyari kasi mentor no, nag-apply ako sa Laguna ng work. Tapos nung nag-apply ako sa Laguna ng work, nalaman ko na meron akong scoliosis, yung sa likod. Oh, ano? C o S? S, mentor yung sa akin. Si Mentor Pin kasi may scolio din. O, tapos? Kaya mentor, nangyari nung nasa Laguna ako, sabi ng mama ko magpahinga daw muna ako for 2 months, ganyan. Kaya pumunta ako mentor ng Manila, doon ako nag-start magpahinga muna sa Rizal. Sa Ono Rizal. Tapos mentor noon, doon ako nag-start na maghanap ng work since andito na din naman ako sa Manila. Okay. Anong unang mong mga trabaho pinasok? Ang unang work ko mentor noon sa factory ng chocolate. So, ang work ko doon, kami yung mga nag-ooperate ng machine. Diba? Kaya masarap doon kasi libre yung chocolate. Kasi hindi lang pwedeng mag-uwi, do. Pwede naman kumain ka, want to sawa, huwag ka lang magte-take out. Ayan. Tapos after mentor no, nag-work na ako sa bank, sa Makati, for 6 months. Diba? Then after nun, doon ako na mentor nag-start mag-work sa call center naman. So hindi mo na-apply yung tinapos mong kurso? Na-apply ko siya mentor habang nag-work ako. Kasi habang nag-work ako sa factory ng chocolate, nagbebenta ako ng Yossi. Yossi? Mentor, kasi panggabi eh. So yung mga kasama namin doon, syempre mga puyat, ganyan. Okay. Ikaw nagsisigarilyo ka? Hindi ako mentor ng Yossi. Okay. Ako lang yung nagbebenta. Kasi malayo yung binibilan pa nila eh. Okay. I mean, ako na lang, para at least mas malapit. Second mentor, nung nag-work ako sa BPI, nagbibenta din ako noon ng mga crinkles, malos, hopya, mga cake. Diba? Same din mentor, nag-work na ako sa call center. As in, nagbibenta-benta ako doon ng kung ano-ano. Oh, okay. So, hindi ba mahirap? Magbenta mentor? Oo. Mahirap mentor eh. Kasi una, wala naman akong background sa sales. Kasi nga, ang alam ko na work is more about farming. It's in pagtatanim talaga ng palay, tapos pagbubat. More on labor. Diba? Pero nung nag-start ako mentor magbenta, una, nahiya ako. At the same time, wala nga akong background sa pagbebenta. Pero sabi ko, yung pagbebenta naman, it's something na kaya mo nang matutunan along the way eh. Diba? Yes. Una, syempre, nagtanong ako mentor doon sa mga nagbebenta, ano ba yung ginagawa nila. So, doon sa nagbebenta ng mani rin? Kung paano sila nagbebenta, ganyan. Chocolate, hindi mo binenta? Nagbenta ako mentor ng chocolate noon, pero nung sa bangko na. Kasi mga babae sa naman yung factory bawal bumili ng chocolate mentor. Mentor, pwede kang bumili doon, mas mura, pero i-resell mo yun outside na. Okay. Outside na ng factory. Kasi hindi rin sila bibili kasi only yung chocolate na nakukuha nila. So wala kang mabibentahan? Wala mentor. Sa labas, pwede ako makabenta na. So yun yung mga ano ko mentor before. So nung time na yun, ito, 'di ba? Fast-paced shot and gun yung mga tanungan natin, no? Paano ka naman ngayon, 'di ba? From farmer to employee. Tapos, paano ka napasok maging negosyante? Ako, mentor, parang feeling ko nag-start ako maging negosyante na nung nagbebenta-benta na ako eh. Sa bagay, yes, tama. Pero mas naging negosyante ako, mentor, nung time na wala na talaga yung kinikita ko sa bangko kasi ang kinikita ko lang noon, 11,000 per month net. Diba? Sabi ko, hindi enough yun para hindi enough yun para masustain ko yung bayad sa rent, pagkain, transportation everyday. Kaya doon ako mentor nag-start maghanap ng ibang opportunity. Okay. Tapos yung ka-work ko mentor sa BPI, siya yung nag-offer sa akin, Marlon, baka gusto mo ng part-time. Okay. Di ba mentor, may naman akong rumakit. Part-time, yeah. Go. Kasi sabi ko wala nang mawala if susubukan ko eh. Boom! Diba? Tama. Diba meron yung kasabihan, there's nothing to lose, but so much to gain. Yun. Kasi di ba sa Tagalog, di ba palagi sinasabi, ba't ako matatakot na subukan, no? Ba't ako matakot na kung may mawawala ba sa akin? Wala! Kasi bakit? Wala na rin naman ako eh. Di ba? Walang experience, wala naman pera din, di ba? Pero everything to gain, kasi nga, bukod sa makakagain ka ng experience, of course, pwede tayong mag-fail. Pero everything to gain na, sabi ko nga, kahit 1% chance lang maging successful, igagrab ko yun. Diba?
So, ngayon, syempre, nung nag-start ka na dun sa business mo, ano yung type of business na ginagawa mo nun? Yung ginagawa ko mentor na business noon, online, at the same time, nagde-distribute kami ng products sa 26 countries, di ba? And ang maganda lang doon, kasi una, online, so pwede ko siyang gawin after ng work, kasi nung time mentor, nag-work pa ako. At the same time, flexible kasi yung schedule. Tama. Kaya sobrang perfect sa mga katulad ko na merong full-time work before. Kasi ngayon, hindi na ako nag-work since 2018. Okay. Ano naman ang benefit na, di ba, parang nung ginagawa mo yung pag-business, kita ko nga, 'di ba, lumaki, ang dami mong naging result, no? Nakabili ka pa naman kung ano-ano. Pwede mo bang ikwento 'yan? Share ko ano yung mga fruits of your labor, ika nga. Sobrang laki mentor nang natulong talaga sa akin. Kasi, bakit? Nung time kasi ng mentor na yun, syempre ang gusto ko lang magkaroon ng extra income. Pero ang nabigay sa akin ng opportunity na yun, extraordinary income. Yun, no? Diba? Kasi nung time na yun, sobrang nagulat ako mentor kasi 2 months na income ko before sa bangko, I was able to earn dun sa part-time na yun in just 1 week time. Boom! 1 week, 1 week. Diba? Kaya sabi ko mentor nung time na yun, if ganun din lang naman yung potential income na pwede ko makuha dun, why not gawin ko siyang full-time? Kaya mentor, after 1 year and 9 months na ginagawa ko yung part-time, eventually, nag-decide ako na mag full-time. Kaya since 2018 mentor, hindi na talaga ako nag-work. Kahit sino naman, di ba? Kung gano'n kalaki ang kitaan, bakit di kakaririn, di ba? Nakita ko nga yung nakabili ka pa din ng laptop, Mac, Apple mentor. pa. So, magkano yung laptop na bili mo? Gadget. Ako sa mentor, hindi kasi ako mag-gadget eh. Oo nga eh. Kaya magkano yun? Yung bili ko mentor ng laptop na yun, since ginagamit ko din for business, nasa 60,000. 60,000. So, ito yung malaking tanong ko nun. So, nung boom, nakabili ka ng 60,000 na worth na laptop, Apple pa, anong pakiramdam nung nabili mo siya? O, nanginginig pa yung mukha mo, diba? O, dali, ano nangyari? Nung time mentor na yun, syempre sobrang excited. Huwag ka iiyak, naiiyak na siya Sobrang excited ako noon kasi yun yung 1 week na income ko dun sa ginagawa ko na business. Diba? Sobrang thankful lang din ako kasi sabi ko nga, hindi ko na makuha yung mga ganong bagay if hindi din talaga because of the hard work, diba, na ginagawa ko dun sa business na ginagawa ko until now. Ayan, sinira ko yung moment niya guys kasi 'di ba, pag may gine-guest tayo, nakikita ko na si Coach Gio kasi pag pinag-uusapan may humble beginnings, 'di ba nagpa-flashback lahat? Yung hirap, yung sakripisyo, tama? Nandun na tayo sa result part no? Speaking of hirap pala, ito naisip ko lang itanong, no? Ano yung parang pinakamahirap mong na-experience sa buhay mo? Pinakamahirap mentor, sobrang madami eh. Oo nga, pero pinaka eh. Ang dami mahirap nun Okay. Pero siguro, hindi, kasi para lang makarelate sila, baka akala nila, Cinderella story to na parang, pang! Fairy godmother, biglang boom! Naging successful ka na, rags to riches. Di ba, hindi naman ganun. Ano yung mga nasakripisyo mo para maging successful ka ngayon? Like, hirap ba mentor nung nasa farm pa or nung nag-start na akong magnegosyo? Yung nag-start ka na magnegosyo nung para sa mga nag-start din magnegosyo dyan, para makarelate sila sa'yo. Nung nag-start kasi ako mentor magnegosyo, una, wala naman akong kakalala sa Manila. Okay. At the same time, sobrang introvert ko talaga. Mahihain ka pa? Mentor, sobrang mahihain ko nun. So, sobrang malaking adjustment sa akin na kumausap talaga ng ibang tao. Diba? We all know na sa negosyo, comm skills is one of the skills talaga na kailangan mo talagang in-nurture. And for me, it took years for me to develop yung communication skills. Yun na yung pinakamahirap. Ano yung instance na parang mahirap talaga na, sige, doon tayo sa communication skills. Nakapag-talk ka ba? Na hindi mo makakalimutan yun yung una mong talk na parang naghalo na yung poops at saka wiwi mo? Nung first time ko mentor may kausap na client, tapos client yun nung ka-team ko pa. Okay. Tapos nag-add siya ng favor sa akin if pwede daw ako mag-explain sa kanya. Since first time ko mentor na mag-discuss about dun sa ginagawa namin, as in yung nagra-rattle ako, ganyan. So, pinagpapawisan ako, tapos yung pawis ko nun, as in yung nagbubuo-buo na pawis. Kasi nga, hindi talaga ako sanay kumausap, inumarap sa So wait lang, isang tao lang yung kinausap mo, ganun na yung nangyari sa'yo? Isang tao lang yun. Kaya yun mentor isa sa pinaka naging challenges ko before. Paano pa yung nakita ko yung picture ng mga pinadala mo nakapag-talk ka pa sa maraming tao, ano nangyari sa'yo? Baka in-hospital ka? Mentor, actually, nung una kasi, syempre parang hindi pa ako ganun ka-confident. Pero because of the support na nagawa nyo sa team. Yun, na-train ka na kasi. Kasi may mga training. Yun yung dahilan bakit
I can say na eventually, nag-improve din yung comm skills ko. Actually guys, ayun, hindi ko pa nasabi. Mini-mentor ko to si... Pero kasi recently lang naman kita na-train eh, di ba? Mentor last year. Last year. Anong month? June last year mentor. Oh, sige. Ano yung unang beses na nagkita tayo? Unang beses mentor na nagkita tayo na nakausap kita personally nung pumunta tayo ng Enchanted Kingdom. Sa EK. Okay. Tapos mentor nung time na yon parang nakatayo lang ako, tapos nakita ko kayo dyan. Tapos ako mentor, sobrang na-appreciate ko yun kasi kahit sobrang taas na ng rank nyo sa company, diba, kayo talaga yung mismo nag-reach out sa akin nung time. Naalala ko na yun. Nakapila ka kasi wala akong choice, mentor, guys. Hindi ko naman pala gusto kausapin. Hindi, biro lang. Hindi, nataon lang naman, di ba? Na siya yung nasa harap ko. Tapos dalawa ka pinipin, nakapila. Eh di kausapin ko na, sabi ko, isang team pala tayo, di ba? Kasi isang jersey lang naman. Alam ko, on my point of view, anong pakiramdam nung parang isa sa mga parang team leader nyo, di ba? Pundasyon na ako doon sa kumpanya, tapos biglang kinakaso. Anong pakiramdam? Nung time mentor na yun, sobrang, syempre parang kinakabahan din kasi una, founder yung nakasama ko sa pila. The same time, isa ka mentor kasi sa mga ina-idolize ng mga susis katulad ko din. Okay. Kaya nung time mentor na yun, parang nakita ng artista. Those were the days, no? So last year lang yun? 2022 mentor yan. Una. And then, nung napasok ka dun sa mentorship program ko, last year mentor, June 2023. Oh, okay. Tapos syempre, nakita natin dito, guys, no? Papakita natin. Nakabili ka ng kotse. Oh, mentor. Yes! Sabi mo doon sa post mo, from Carabao to sasakyan. Diba? Ano, kamusta yung feeling na yun? Nakabili ka na? Nung time mentor na nabili ko yun, actually hindi pa rin ako makapaniwala eh. Kasi hindi ko talaga may imagine na makakabila ako ng sasakyan. Kasi nung nasa probinsya ko, ang sinasakyan namin nun, kalabaw, kabayo, minsan nga, baboy pa eh. Baboy? Pwede gusto kayong baboy? Pwede, paglalaroan mo. Pero yung malaki na mentor na baboy. Hindi biik, okay. Hindi biik, diba? Okay. Kaya mentor nun, sobrang happy talaga ako kasi hindi ko na-imagine na dadating yung time na magdadrive din ako ng sarili kong sasakyan. Actually, mentor, na-attract ko pala siya every time uwi ako ng Quezon Province. Kasi pag uwi ako mentor ng probinsya namin, nagsuwasa ako sa bus. Tapos dun sa bus, kapag nagta-travel kami, syempre nasa bintana ka, tapos parang naka sa bintana, nakatingin ka lang, tapos pinapanood mo yung mga sasakyan na nagpapas. Dumadaan, yes. Tapos sabi ko mentor nung mga time na nagko-commute lang ako, dadating yung time na ako nagdadrive na din ng sarili kong sasakyan pag uwi ako ng Quezon Province. Tapos alam mo mentor, after nung mentor mo ako, as in 5 weeks after nun, doon ko nabili yung first car ko. Grabe, no? Ganun pala yung nangyari. 1 month lang pala kita minentor, nakalabas ka na kagad ng sakyan. Another 5 weeks. 5 More weeks? than 1 month. Wow, guys. Diba? If that's, ewan ko na lang kung hindi yun super duper amazing story. Comment down below, diba? Kung na-inspire kayo sa storya niya. Siyempre, hindi lang naman, diba, pang material yung mga nakuha mo sa pagbe-business natin. Ano-ano pa yung mga na-achieve mo? Sa akin, mentor personally, isa sa mga nagustuhan ko din dito sa ginagawa ko. Siyempre, parang nagbibigay ka ng time, di ba, to work on your business. Pero sobrang importante din na you also give time for you to parang enjoy, di ba, yung mga pinagpapaguran mo. That's why, mentor, last year actually, mentor, after nung nalabas ko yung sasakyan, few months after nun, meron din ako mga incentive sa company. Actually, mentor, 2 free na travel yon. Wow. So that's an all expenses paid. So last November mentor, actually yung pinaka-recent sa Royal Caribbean Cruise. Grabe. Yun mentor, yung pinakamalaking cruise sa buong Asia. And then, last mentor after nun, yung sa Winner Circle naman. Ito naman mentor, staycation naman to sa Marriott sa Clark, okay. Pampanga naman. Okay, so may local at saka may international. Meron yung mentor, local, international. Wow, nakapag-cruise ka na. Yes. Tapos mentor, maganda pa nun, trip for 2. So sinama ko mentor nung time na yon yung sister ko naman. Wow! Ano sabi ng sister mo? Actually mentor, sobrang siya, na-amaze kasi never siyang nakapag-travel out of the country. Tapos sobrang na-amaze siya kasi 800 plus associate ang nag-travel dun sa cruise na yon na all expenses paid ng company. Wow! So, di ba imagine mo, no? Actually, meron pa akong dadagdagin na hindi lang travel or sasakyan, yung nakuha mo. Alam mo ano pa? Katawan mo!
Di ba dati, sobrang payatot ka, no? Okay, ipakita natin in 3, 2, 1, cheng! Ayan. Di ba yung itsura mo dati? Kasi mentor nung time Ilang na yun, pounds? 54 kilos lang ako eh. Okay, ilang pounds yun? 110? Sa ganun mentor. Okay. Tapos mentor kagabi, since nag-gym ako, nagtimba ako, 70 kilos na pala ako. Wow! Tsaka syempre, ganun Nasa, talaga, di ba? Ilan? 50, nasa halos 15 kilos mentor Okay. yung nag-gain. Oh, 30 pounds, di ba? Imagine, syempre mahirap kaya maging healthy pag wala kang pera. Mahirap kumain ng hangin, ika nga. Di ba? Ako dati, pantawid gutom ko, sigarilyo lang. Isang itlog, isang 5 pisong kanin, pwede na. Di ba? Of course, di ba, sa ating mga vlogs, hindi tayo natatapos, wala tayong sinishare. And based dun sa mga kwentos, at saka buhay na experience mo yung journey mo, di ba? Top 3 na pwede mo ma-share sa kanila. Go! Top 3 mentor na pwede ko ma-share sa kanila. Una, syempre kung gusto mo talaga merong makuha sa buhay, kailangan mo talaga unang mag-decide ano ba yung gusto mo makuha. Okay. Diba? Number 2. Number 2, kapag alam mo na kung yung gusto mo makuha, dapat ang kailangan mo nang gawin is ano yung mga action step na kailangan mong gawin para makuha mo na yung gusto mong makuha. Okay. Dapat yung action step na yun, isusulat niya din. Yes, mentor, Okay. dapat written. Okay, number 3. And number 3, syempre along the way, expect mo na mapagod ka, diba? Expect mo na magda-doubt ka sa sarili mo kung kaya mo ba talaga makuha yung mga sinulat mo na pangarap mo. Mahirap. Pero ang tip ko lang sa'yo, dapat magtuloy-tuloy ka lang. Lahat naman ng madali, nag-start naman yan, mahirap eh. Diba? Pero para dumating yung time, diba, na makuha mo talaga yung mga gusto mo, kailangan mo talagang pagdaanan yung hirap. Tama. Sabi ko nga bago masarap, kailangan maghirap. Diba? Ano ba yung pinaka-deep why mo? Bakit ba gusto mong yumaman o maging successful? Ako mentor personally, as in family talaga. Yun lang guys, I hope na-inspire namin kayo, okay? Don't forget to hit that like button, Yes. comment down below kung anong naka-inspire sa inyo. And sana, no, manalo kayo ng Extreme Solid Believer Challenge! Ano kailangan nilang gawin, bro? Kailangan nyo lang guys gawin, number 1, like yung mga vlogs, di ba, ni Mentor Billy. Second, di ba, mag-comment ka, ano yung natutunan mo sa vlog. And number 3, kailangan mo lang i-share sa Facebook yung vlog ni Mentor Billy. Yan. And syempre, ano mapapalalunan? First place, 40,000. Wow! Second place, 20,000. Grabe. Third place, 10,000. And fourth to 10th place, 4,300. Yes! Amen. So, kailangan mo lang maging pasok ka sa top 10, meron kang premium makuha. Okay? And with that, This is your Mentor Billy. This is Marlon Lazo. and Mentor Billy signing off. Bye, guys!